tingin, tila mga pilat lang sila sa bato. Ngunit, ang mga ukang ito, kapag naunawaan na ang sinisimbolo at napatunayang autentiko, tiyak na magmamarka ito sa kasaysayan ng mga Pilipino. Ang pamumuhay sa bayan ng Monreal sa Masbate. Pangingisda at pagsasaka ang kanilang kabuhayan. Dito matatagpuan ang pampublikong paaralan ng Rizal Elementary School. Hindi nila akalaing ang kanilang tahimik na eskwelahan mabubulabog ng dahil lang sa mga bato. Maputik yung daanan papunta sa classroom. So ang ginawa ko, inutusan ko yung mga bata na maghanap sila ng bato na gagawin naming apakan. Di sinasadyang napulot ng ilang mag-aaral ng eskwelahan ang dalawang batong may nakaukit na mga pambihirang marka. Taking tipak, ginawang pagpaga ng tsinelas ng mga estudyante. Itinabi naman ang mas maliit na bato. Pero nang makita ng school principal ang mga bato, kinutuban siyang hindi basta-basta ang mga nakaukit dito. Kaya nagpasya siyang isemento ang bato sa pedestal. Tinawag nila itong Rizal Stones. Ang mga nakaukit kasi sa bato, hinihinala nilang mga baybayin. Ang sinaunang paraan ng pagsusulat ng ating mga ninuno. Baybayin yung para sa Tagalog. Yung alibata naman, yun yung mas na kilala. Ito ang pinopularize ng mga textbook na siyang katawagan sa ating sinaunang pagsulat. Nitong Agosto, inabutan ko pa ang isang conference sa mga ekspertong nagsasagawa ng pag-aaral sa mga nakuhang bato. Wala pa pong nakakaalam kung ano nga ba ang tunay na nangyari at pinanggalingan. Ang mas malaking bato, baliktaran ang nakaukit na mga simbolo. Posible raw na inukit pa bago dumating ang mga Kastila. Pero na maghari na raw ang mga Espanyol, unti-unti raw nilang binura sa kaisipan ng mga Pilipino ang baybayin. May tatlong paring nagyayabang noon. Sinasabi nila na meron silang mga sinunog na mga materyales na may kaugnayan sa ating mga sulat baybayin. Sa pilitang itinuro sa ating mga Pilipino ang Latinized Tagalog. Si Professor Rolando Borinaga na mula pa sa Leyte, gumawa ng paunang pagsasali ng kahulugan ng mga nakaukit na simbolo. This is A, and then this is Na. Sa malaking bato raw, tila isinasalaysay ang isang ritual at pagsusumamo sa mga espiritu na tanggapin ang mga alay. Once, more than 100 years later than the other, parang ginamit yon na platform ng ritual na kung may baha. Ito yun, we have to make some offering. Nakaukit naman daw sa maliit na bato ang paghingi ng pasintabi sa mga espiritu sa dagat. Pero inamin ni Professor Borinaga na hindi pa tapos ang kanyang pagsasalin at maaari pa itong magbago. Ayon naman sa anthropologist na si Dr. Bonifacio Comandante Jr., ang mga simbolong nakaukit daw sa maliit na bato, posibleng kautusan daw sa pagitan ng mga taong 1400 at 1500. Ang makikita mo doong mga salita ay ta, ha, ma, na. Kung bibigyan ko kahulugan ngayon sa ating panahon ngayon, ang ibig sabihin nun ay yamang di tayo naliliwanagan, magpakahinahon na kata. Hindi ito ang unang pagkakataong may nakuhang mga sinaunang bagay na may nakaukit na baybayin. Noong 1989, nahukay sa isang ilog sa Lumbang ang isang pirasong tansong may nakaukit na baybayin. Tinawag itong Laguna Copper Plate. Nakasaad umano rito ang pagpapatawad ng dato ng Tondo sa pagkakautang ng isang nagngangalang Namuaran taong 900 AD o 900 taon pagkamatay ni Hesukristo.
Ang Kalatagan Pot naman, na nahukay sa Barangay Talisay sa Kalatagan, Batangas noong 1961, naglalaman ng isang dasal na humihiling sa mga espiritu at anito na pagalingin ng mga may sakit na tao. Convoy po tayo. Ang mga eksperto naman mula sa National Museum of the Philippines muling binalikan ang Rizal Elementary School, nagbabaka sakaling may mahahanap pang ibang artifacts. Paano niyo po pinipili kung alin ay isusupot? Lahat ng posible. Ginalugad nila ang bakura ng eskwelahan. Nang sumunod na araw, mas magandang panahon ang bumungad sa amin. Sunod nilang sinukat ang paligid o nagsagawa ng tinatawag na mapping para tukuyin kung aling bahagi ng lupa ang kanilang huhukayin. Paano niyo napili yung point na yan? Dito nga area kasi nakuha yung bato. Baka sakaling dyan din May isa makukuha. pa. May isa. Posible raw tumagal ng 6 na araw ang kanilang paghuhukay. Ang lalim depende sa cultural layer. Habang may nakikitang artifacts, palalim ng palalim yung huhukayin niyo dun sa square na yun. Bawat batong kanilang mahukay, maingat nilang iniipon at sinisilid sa plastic. Chinese yan. Maaari raw maging palatandaan ng mga ito kung may mga nakabaon pa rin ibang artifacts. Dahil sa paghuhukay ng mga taga-National Museum, dumagsa ang mga tao sa paligid ng eskwelahan. Nagbabantay sa kung anumang kayamanan o anumang mahalagang bagay na maaaring matagpuan dito. Pero makalipas ang 6 na araw ng paghuhukay, wala silang natagpuang anumang bagay na may kaugnayan sa Monreal Stones. Iminungkahi rin ng National Museum na dalhin sa kanilang tanggapan sa Maynila ang mga bato na kilala na ngayon bilang Monreal Stones para mapag-aralan at mapangalagaan. Pero ang mga taga-Monreal, mariin itong tinutulan. Dapat po bang dalhin sa Maynila ng National Museum o dito lang po sa inyo sa Bicao? Dapat dito lang. Bakit po? Kaya dito man nakuha yun. Pwedeng pwedeng dayuhin ng mga turista. That will add to the attraction para yung mga tourist magka-interest na pumunta dito sa amin. Ngunit habang tumatagal daw ang mga bato sa kamay ng mga hindi eksperto, maaaring manganib daw ang mga ito. Marami kasi ang gustong makahawak sa mga bato. Panay pa ang pagpapalitrato rito. Bakit niyo pinipicturean? Ano siya? Ano yan? Alibata po. Hindi, tawag nila baybayin. Kung lahat ng tao ay hahawak doon, baka mabubura na naman yon. Kasi yung dulo ng ating mga daliri may acid yon. Ang materyales nung mga batong yon ay limestone. Ang limestone ay nagre-react sa acid. Ang baybayin ng ating mga ninuno, di man pa lubusang naunawaan ng kasalukuyang henerasyon. Hindi naman kayang pipihin ng panahong halos lumimot na rito. Ngunit ang ganitong mga yaman, hindi dapat pababayaan. Kaya may mga museyong nagiging tahanan ng mga ito. Ngunit, kamusta na ba ang kalagayan ng ating pambansang museo?